kinumpirma na ni Trillanes na titistigo nga siya sa ICC, sa hearing. Siguro hindi pa naman yan bukas. Ha? Yung March 25 kasi bukas, ano pa lang, parang preliminaries, aayusin yung mga rules, schedules, sino yung mga resource persons na ipapatawag, mga testigo, kailan ipapatawag, yung mga schedules. Pero ang una talagang presentation ng mga testigo at ebidensya sa April 14. Sabi ni Trillanes, siya yata ang unang ipapatawag eh. Si Trillanes yata ang unang ipapatawag sa April 14. Kaya ito mga kabunyog, abangan talaga natin 'to. Inanunsyo na yan ni Trillanes, kumpirmado 100%. Titistigo siya kasi nakalista na siya sa ipapatawag eh. Inimbitahan na yan. Inano na yata siya, ininform na. Handa na siya. Sabi ni Trillanes, handang-handa na siyang umattend. Tayo po ay nasabihan na magiging testigo ako dito sa impeachment. So, naghanda na rin ako ng aking presentation. Pero ang mangyari nito, ako lang yung pambungad, no? But eventually, iba't ibang mga testigo ang kukunin pa rin to validate or corroborate yung aking mga sasabihin. Isa na nga dito yung yung tungkol dun sa bank accounts, as iba't ibang ahensya na mismo ang magpapatotoo nung mga aligasyon na sinabi ko. Ano yan eh, actually matagal naman siyang handa na dyan. Matagal na siyang handa dyan. Talagang kinumit niya na ang sarili niya ni Trillanes para talagang mapanagot ang mga Duterte. Ano niya na yan? Presidente pa si Duterte, lumalaban na si Trillanes. Talagang inalay niya na ang buhay niya, ang mga oras niya, pagod niya. Inalay niya na diyan. Presidente pa si Duterte, na siya, hindi na siya natakot diyan. Di ba maaalala natin noon, senador si Trillanes noon, pinatawag si Pulong sa Senado. Senador si Trillanes, presidente na si Digong. Anong ginawa ni Trillanes? Siya yung mga noon kay Pulong. Kaya nga pikon na pikon si Pulong kay Trillanes noon. Kasi presidente na si Digong, pero ang mga tanong ni Trillanes noon sa hearing, yung tato ni Pulong. 'Di ba? Ano 'yun? Talagang yung iba takot na takot kay Duterte. Kahit sila Pulong, hindi nila matanong si Pulong. Si Trillanes noon, talagang tinanong si Pulong. Si Manscarpio, wala. Hindi natakot noon si Trillanes. Kahit na nung hindi na siya senador. Kahit na nung hindi na siya senador, hindi pa rin natakot si Trillanes. Siya yung tumulong dito. Isa siya sa mga tumulong sa mga biktima ng drug war ni Duterte na mag-file ng kaso doon sa ICC. Isa rin siya sa mga tumulong kila Las Cañas, kila Matubato. Kaya grabe ang sakripisyo ni Trillanes dyan. Nang ginagawa na yan ni Trillanes, tinangka pa sana ni Duterte ipakulong uli siya. Anong ginawa nila Duterte? Kinakansila sana yung kanyang amnesty. Pinapalabas noon nila Duterte na wala namang application si Trillanes ng amnesty. Kaya invalid daw yung kanyang amnestia na binigay ni Pinoy. Karating na sa Korte Suprema yun. Kinatigan ng Korte Suprema si Trillanes. Hindi naman pwedeng nabigyan ka ng amnesty, sasabihin mo wala kang application. Tinago na naman sana ni Calida yun eh. Yung application ni Trillanes sa amnesty, tinago sana ni Calida. Imagine niyo yan. Ginawa rin yan kay dating Chief Justice Sereno. Tinago rin nila Calida noon yung salin ni Sereno. Kaya nung Solicitor General si Calida, tao ni Duterte, maraming mga ginawa si Calida ng mga maniobra. Si Trillanes sana noon, plano sanang ikulong uli. Ginagawa ng paraan ng administrasyon ni Duterte. Ang paraan sanang ginagawa nila noon, ika-cancel yung i-declare na invalid yung amnesty. Ano ang grounds? Wala naman daw application. Tiningnan dun sa file, walang application. Saan ka naman nakakita? Walang application?
nagrantan ka ng amnesty nung panahon ni Pinoy, wala kang application. Obvious naman yung ganun. Kaya lang, hindi nagmaterialize yung maniobra na yon ng administrasyon ni Duterte. Tuloy si Trillanes, hindi nila cancel yung amnesty niya. Pagdating sa Korte Suprema, kinatigan ng Korte Suprema si Trillanes. Kaya wala na yung hindi umubra yon. At saka si Trillanes nagsabi noon, hindi muna siya magpa-file ng mga kaso nung panahon ni Duterte sa korte sa Pilipinas. Kasi wala ring mangyari. Ang ombudsman si Martires. Pero sabi ni Trillanes, pag natapos na ang administrasyon ni Duterte, sasampahan niya ng mga kaso si Duterte, ang pamilya nito, at ang mga galamay nito, sila Bongo. Yun nga ang ginawa ni Trillanes. Nung matapos na yung administrasyon ni Duterte, panahon na ngayon, sunod-sunod na ang mga kaso na sinampa ni Trillanes. At ang maganda naman ito kasi yung administrasyong Marcos naman ay naging magkaalyado sa si Trillanes. Alam naman natin si Trillanes, suportado niya ang administrasyon ni Marcos eh. At si Trillanes naman, sinusuportahan ng gobyerno. Hindi man hayagan, pero sigurado naman tayo, sinusuportahan si Trillanes. Di ba? Kaya yung sinasabi ng mga ex-marines na yan, na si Trillanes daw ay binibigyan ng mali-malitang pera, hindi naman totoo yun. Pero, tumatanggap kaya si Trillanes ng tulong galing sa gobyerno sa mga ginagawa niya? Totoo yan. Sa tingin ko, totoo yan. Pero hindi naman yung mali-malitang pera na $1 million or $2 million. Hindi naman totoo yan. Hindi naman magagawa yan ni Trillanes yung mga ginagawa niya na yan ng magkaso. Siyempre, kailangan niya dyan mga abogado. Ang dami niya ng sinampang kaso. Siyempre, kailangan niya ng pera dyan na panggastos. Yung mga tao niya, yung security niya. Yung ginagawa niya na yan, kailangan niya ng security dyan. Kaya, ito? At ito, tinatakot si Trillanes na para wag magtestigo sa impeachment. Bakit? Bakit napaka-importante ng testimonya ni Trillanes? Siya ang nagtipo ng mga ebidensya noon pa. Laban kay Sara Duterte, laban kay Digong Duterte. Lalo na yung bank accounts ng mga Duterte, na yan? Handa na yan ni Trillanes noon. Handa na yan. Kaya, ngayon, alam ng kampo ni Sara na si Trillanes ay mag-a-appear sa impeachment. Kaya talagang tinatakot nila ito, sinisiraan nila ito. Kumbaga yung kredibilidad ni Trillanes, sinisira talaga nila. Kasi nga, alam nila na a-attend si Trillanes sa hearing. Isa ito sa mga titistigo. Alam nila yan. Sinabi na rin ni Trillanes, talagang ipapatawag siya at nag-okay na siya, handa na rin siya. Kaya ang ginagawa na lang ngayon ng kampo ng Duterte, siraan siya. Paano siya sisiraan? Pinapalabas na milyon-milyong pera ang tinanggap ni Trillanes. $2 million pa nga daw para sa ICC. Hiwalay pa doon dito sa mga impeachment ni Sara. Si Trillanes, diniliberan ng mali-malitang pera. Yun ang pinapalabas nila. Mga kabunyog, mga kababayan.